It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako sa Buena Vista, Quezon. Meron pa rin po akong ibablog ngayong araw. Siya po ay, ang nasa titulo po niya ay 5.1 something. Pero ang ibibenta lang po ni seller is yung 5 hectares kasi yun pong 1,000 something ay dun po sa kanyang tenant. Ano po? Yun po ang ikakat sa kanyang tenant. Then mula po sa town proper ng Buena Vista, sorry po, laging Tagkawayan ang nababanggit ng inyong lingkod. Mula po sa town proper ng Buena Vista, Quezon ay nasa 1 kilometer po lang ang layo niya papunta po dito sa area. Then yung pong property ay may right of way, pero okay na po yung right of way niya. 3 meters po ang lapad ng kalsada papunta po dun sa property. Then mga 80 meters lang po ang layo niya dito sa Barangay Road. Then nakita naman po ninyo kanina, cemented road din. Ito pong way na to, ito pong papunta dito sa property ay rough road na po. Pero maganda po ang quality ng lupa dito sa Buena Vista kasi hindi po siya nagpuputi kahit nagtatag-ulan. Ano po, mabato-bato po ang kanyang tambak, kaya wala po ditong kumbaga yung gaya ng iba na para siyang lubluban ng kalabaw pagkatag-ulan. Siya po ay hindi. Talaga pong matigas ang kanyang pagkakalupa. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 5 hectares ng Buena Vista, Quezon. Okay, ito po yung right of way na binabanggit ko sa inyo. Ayan, nakaumang na po talaga siya. Dinadaanan na po talaga siya. Ano po? Ayan, 80 meters lang po ang layo niya dito sa Barangay Road na ating pinag-umpisahanan. Ayan. Ayun po, lapit na lapit lang po ng aking mga kasama. Ayun po sila sa may Kawayan. Ito po ay susunsudin na lang or kaya na pong ipasok yung sasakyan. Ano po? Doon po sa papunta sa property. Okay po, nandito na po ako sa area. Napakalapit lang po niya sa Barangay Road. Ano po? Mga nasa 80 meters lang po yung right of way natin. Kita nyo naman po, pantayin po yung kalsada na papasok dito. Tatanggalin na lang po yung mga nyog dyan na nakaano sa galing sa kalsada or iiwasan na lang po natin para hindi po matumba yung nyog para po dun sa kalsada na gagawin natin. Ano po? Okay po, tara po, samahan niyo po ako. Silipin po natin ang 5 hectares ng Buena Vista, Quezon. Okay, start na po ito. Then ayan na ang property. Ayan, dito po sa side na ay mga bule. Then mga kawayan po ang nandito. Nandun po sa loob ang nyog. Dito po ay medyo marungis. Hanay po. Okay. Pantayin po dito sa aking nilalakarang are. Ano po? Flat na flat po ang area dito sa bungad na bungad ko. Hindi po natin pa nakikita yung likod. At nandito pa lang po tayo sa bungad. Pero dito po sa bungad ay pantayin. Ano po? Ayan. Dito po sa side na to, ayan, hindi ko po masyadong makita yung mga nyog kasi marami po siyang buli pero marami pong nyog dun sa likod. Ano po? Ayan. Okay. Oh, pantayin po talaga dito. Oo. Ayan. Ito po ay kasama ito doon sa 5 hectares na gagayatin po doon sa 5.1 kasi yung tenant ay doon po sa likod kukuha. Doon po sa may sapa. Oh, wow. Ang ganda po. Oh, flat na flat siya. At saka ang mga nyog niya po, oh, mga namumulaklak na po siya. Okay. Ayan po. Pantayin pa rin po dito sa side na are. Ayan, napakarami pong nyug doon. Doon, sa side na yon. Mga namumunga. Napakarami po ng rahog niya. Okay. Ayan po siya. Ayan, napakaganda po nitong lagyanan ng gulay. May mga papaya pa po siya dito. Then, ayan, siguro po dati ito ay pinaglagyan na ng sitawan. Kasi, ayan, may mga balag po siya. Ayan ang mga papaya niya namumunga pa, makapanghingi ng gulayin para pag uwi ng Tagkawayan ay merong gugulayin ang inyong lingkod. Ayan, ang mga nyug po niya ay mabababa pa. Ano po? Ayan. Then, ayan po siya.
Diyan po sa side na yan ay medyo po nag-islant lang po siya ng konti. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang isang property po ay hindi naman po yan perfecto. Pagka po ganyan talagang malalaki ay meron po yang medyo pa-island. Umumbok lang po talaga siya ng konti. Ano po, hindi po siya katulad ng ibang mga property na masyadong mabundok. Ito po hindi. Lamang po ang flat nitong area na to. Okay. Ang kalabaw ay nandidinin na naman. Baka tayo'y habulin na naman ito. Ikaw ba ay mabait o hindi? At kung ikaw ay mabait, dadaan ako sa tagiliran mo. Pero pag ikaw ay matapang at nangahabol, ako ay... Ganun ba yon? Pag malaki ang mata, mabait? Okay, wag mo akong susuwagin na, promise. Ayoko dyan, baka mamaya suwagin talaga. Ayan, ayun po yung kanilang koprasan. Doon po ako sa kanilang koprasan. Pero dito po muna tayo. Ano po? Ayan. Flat na flat pa rin po. Ayun, may tao. Magandang araw po, tatay! Opo, saglit lang po. Pupunta po ako dyan. Ayan, pantayin pa rin po. Napakarami po niyang nyog. Ano po, ayan. Then, ang kanila pong kinokopras, napakarami pong nyog. Ayun, mamaya po tayo pupunta dyan. Ano po, at may nakaharang po na kalabaw. Sila po ay magnanay. Baka po ako'y suagin. Mahirap na. Okay po, ayan. Ayan, may mga nyog po dito sa harapan ko. Ayan, napakarami po niyang rahog. Yung pong mga nyog niya is lamang po ay yung medyo mabababa pa po. Ano po, ayan po. Pero siya po ay pantayin. Ito pong side na are. Ayan. Ito may malaking puno po ng mahogany. Then ito po ay pantayin pa rin. Then meron po siyang bahay na mahagip dito sa 5 hectares. Kausap ko naman si tatay. Wala siyang magagawa kung ito ay... Talaga ito naman po ay hagip dun sa 5 hectares kasi sila po yung tenant dito. Sila po yung kukuha ng 1,000 square meter na matitira dun po sa 5 hectares. Ano po? Ayan, may mga Indian mango po dito. Then ito ay merong rambutan sa side na yan. Ang bahay po ni tatay, ayan, kahoy siya. Pero kita ko po matitigas po ang kahoy niya. Then may electricity na po dito sa lugar na to. Then meron po siyang kuryente. Signal, cellphone signal. Ayan, then ang kanila pong tubig ay naere. Ayan po ang hose. Tatay, saan galing yung tubig mo? Sa poso po. Okay, sa poso po. Then, yung pong sinasabi ko sa inyo kanina na nagagayate na 1,000 square meter mahigit ay dito po sa side na are. Ano po? Ayan. Diyan po siya sa may sapa. Diyan po siya kukuha ng 1,000 square meter. Maliit lang naman po ang 1,000 square meter. Ano po, kaya ito pong side na to ay dalang-dala po ito ng 5 hectares. Ayun, yung mga nyug na yon kasama po yun sa 5 hektarya. Ano po? Okay, flat na flat po talaga yung area. Okay, dito po tayo sa may bandang likod. Ayan, may mga kalamansi po sila dito. Then flat again. Ayan po siya. Opo, tatay. Ayan, yung bahay pong yan ay hindi po siya kasama. Ano po? Etong nandito tayo sa may gilid na rin, hindi na ito, nay? Ito? Nado lang yung madre cacao na sa may buling malaki. Oo, may madre cacao, sorry po. May madre di cacao po, yan po talaga ang kanilang tinitingnan ng mga matatanda noon. Talagang matanda na si tatay. Ay tinitingnan nila ay yung dun sa madre di cacao. Ano po? Tara kuya, dun sa sapa. Ito po yung sapa pupuntahan natin. Pagitan lang yun, ma'am. Opo, boundaries lang po yung sapa. Ano po? Pero at least po ay may sapa po sa area. Then yung poso po nila nanay at tatay ay talagang hindi po siya naiiga. Ano po? Ay, ito po ang sapa. Ayan, may tubig po siya. Ayan, sapa na yan. Hindi lang po natin makita yung tubig kasi nga po ay madamo. Ano po, may mga gabi. Ayan. Ganito naman po talaga sa amin sa Quezon. Pagka may sapa, ay ang mga gabi ay dyan po yan tumutubo or dyan po yan siya itinatanim. Diyos ko, plat na plat po yung property. Sabi po ni tata, yung tenant dito,
yung pong na-harvest sa ngayon. Kasi mura po ang kopras ngayon, panahon na to. Ano po, hindi po kagaya nung dati na halos ay umabot po siya ng kulang-kulang 100 ang 1 kilo ng kopras. Ngayon po ay medyo mura. Kaya nung last po silang nagpababa ay nasa 10,000 lang po yung naging pera nila dito sa property. Ayan, flat na flat pa rin po. Ito po yung Mother de Cacao na sinasabi ko sa inyo. Ayan, yan po yung end ng property. Papaganon po yan, tumusok po yan doon. Ayun pa rin po yung isang Mother de Cacao. Then, pumaganyan po siya. Ayan. Then, nandito po sa side na ere, ang kalakihan. Dito po sa may mga nyug na yan. Ano po? Ayan, flat na flat pa rin po itong area na to. Opo. Ito pong buli na to, ito po yung pagitan nila doon sa isang lote. Ayan, diretso naman po talaga siya kasi ayun po yung Mother de Cacao o papaganon po siya. Okay, tara po dun kuya. Dumanyan siya. Dumanyan siya yung buli na yan. Okay, yan Saka pong yung buli na yan. Yung buli na yun sa doon. Dumiretso po yan papunta doon. Then yan po ang kalawakan. Pantay yung ibabaw niyan. Okay. Hindi naman po siya ganun talaga kabundok. Sabi ko nga po sa inyo kanina, napakababa lang po. Okay, tara po doon. Puntahan po natin doon sa may koprasan. Pinakita ko lang po ito sa inyo, itong kabilang side na to, yung kukuhanan po ng tenant ng 1,000 square meter. Mas maliit po itong side na to. Mas malaki po dyan sa side na yan. Then ito may antipolo pong 2 puno na malaki na. Tuwid na tuwid din po yung puno niya. Yan po yung likod ng bahay ni tatay. Siya po ay kahoy. Pero yung pagkakahoy niya po ay mga matitigas. Half body dito po sa likod. Ay, half body nga. Oo po. Half body po yung bahay. Mabait po yung tenant. Matatanda na po sila. Siguro po ay edad po nito ay mga nasa 78. Mga ganon. Ayan, yung mga nyug na yan. Kasama po yan sa property. Ang kagandahan po nito, buhay po yung nasa titulo nito. Ano po? Pantayin pa rin po. Ayan po, papaganon pa rin po siya. Diyan sa side na yan. Basta po dito po sa side na to ay pabuka. Nandito po ang mas malawak. Ano po, dito po sa side na are. Ayan. Dito po sa may side ng sapa ay medyo maliit po siya. Pero lamang po ang flat. Ano po, lamang po ang flat. Yun pong paahon niya ay napaka, ano lang po niya, katamtaman lang po yung kanyang paakyat. Hindi po siya ganun ka tarik. Mababa lang po. Ayan yung kanilang koprasan. Tingnan nyo naman po yung kanilang mga bunot ng nyog or coconut shell. Ayan, napakadami po oh. Then mga kawayan. Wala po akong masyadong nakitang fruit bearings. Ano po? Ayan po ang kanilang mga nyog. Nagkukopras po sila ngayon. Napakarami po oh. Oh. Isang timbon at saka yung nabunutan na nila oh. Ayan. Malalaki po pati yung nyug oh. May mga palusot na yan kaya ganun. Ayan, isang pasada pa po dito sa Kapantayan. Ayan, makikita po ninyo. Nandito po ako sa medyo pa-island. Nandito po ako sa taas. Ano po, ayan, yan po yung Kapantayan. Ayan po siya, hanggang po yan dun sa may bahay ni tatay. Then, ito po yung sinasabi ko sa inyo na medyo po umumbok po. Ano po, pero napakababaw po ng kanyang pag-umbok. Pagdating po dyan sa taas, pantay na rin po ulit siya. Ano po? Okay. Tara pa rin po.
medyo lang po talaga siya masukal. Ayan, kasi po yung mga nandito ko ay matatanda na. Sabi ko nga po sa inyo, si tata ay nasa 78 years old na. Ayan. Ang ganda po oh. Oh, ayan, may mga nyug pa rin po dito oh. Ang kagandahan po kasi niya yung mga rahog ng nyug niya ay marami. Ayan, may mga antipolo. Hindi lang po talaga siya dasik ng nyug. Ano po, marami pong pilwak or maraming bakante. Pero nakaka 10,000 pa po siya. Pero tingin ko po yun, yung nasa babang yun. Mahigit po yung 2,000 kapuno. Ay, 2,000 buo. Nag-harvest pa po sila. Napakarami po niyang antipolo. Ayan. Pantayin pa rin po dito, oh. Oh, may mga nyug pa rin po dito. Andito po ang mga nyug. Hindi lang po talaga kasi siya masyadong kita. Dahil marami pong buli. Ayan, yung buli po ang nakakapagtakip sa mga nyug. Ang kagandahan po kasi nito, napakalapit po sa town proper. Ayan po, marami pa rin po siyang nyog, marami pa rin po siyang bunga. Ayan, okay. Kahit po medyo siya ay matataas na, malalaki po yung buo niya at marami pa rin pong mamunga. Yan po kasi ang pagka ganyan po na maraming mamunga, kahit po matataas na, ibig sabihin po niyan ay maganda po yung quality ng lupa at saka meron talaga po siyang napagkukuhanan ng source of water. Kaya kahit matatayog na siya or matataas na siya ay hindi pa naman po siya ganun katatayog. Katamtaman lang po siya. Napakarami po lang po talaga niyang mamunga pa. Ayan, eto po may antipolo pa rin po dyan. Then yan, medyo nag-curve lang dong konti. Then, ayan, pantay na po dito sa side na to at saka dito sa kabilang side na to. Ayan, tara pa po, ikutin pa po natin. Talagang medyo lang po masukal. Ano po? Ayan. Pero kahit ganyan pa man po siya, kakaunti po yung nyug niya, nakaka 10,000 pa rin po yung harvest nila dito. Ayan, sa ngayon po kasi ay medyo mura ang kopras. Kaya ganun lang po ang presyo na nakukuha nila. Ayan, napakalaking puno ng antipolo. Lagpas po siyang isang yakap ng tao. Ayan, pantayin pa rin po siya sa side na are. Ito po yung medyo pataas na nasa taas na po kami. Flat po dito sa areang to. Ayan, flat po dito oh. Ayan po ang mga nyug niya oh. Tingnan nyo po kung papaano mamunga sila oh. Ayan, kahit po sila ay medyo matayog na pero mamunga sila ay napakadami oh. Oo. Ang kapal nga ng nyug doon sa baba. Doon tayo sa may makapalang nyug. Ayan, dyan po sa side na yan ay makapal po ang nyug dyan. Kahit po dito sa side na are ay medyo po ang nyug ay hindi ganun kadasik, pero napakakapal po talaga ng rahog niya. Pantayin po dito, ipinakikita ko lang po sa inyo yung kalagayan ng lupa dito. Wala ka pong makikitang bundok dito sa area na to. Ayan, flat pa rin po oh. Oh. Ayan, flat pa rin po dito sa side na are. Masukal na nga kuya. Oo, ano na tayo? Balik na tayo. Doon tayo sa kabilang side. Ayan, kahit po dito sa bandang padulo na to, ay napakarami pa rin pong mamunga ng nyog. Ayan oh. Sobra pong dami ng rahog niya. Ayan. Okay, dito po sa side na to, ayan. Mga nyog pa rin po siya. Marami pa rin po siyang mamunga. Ayan, then pantayin pa rin po dito sa side na ito. Ayan, hanggang dyan pantayin po siya.
Then palusong naman po tayo ng konti. Ano po? Ito na po yung papunta po doon sa kabilang side ng flat. Doon sa may bahayan ni tatay. Ayan, ito pa rin po yung kabilang side. Okay po. Medyo po dito ay nagtalibis lang ng konti. Pero talibis lang po siya na mababaw. Tapos flat na naman. Wala mas lamang po ang flat sa kanya. Ano po? Yan. Flat na po ito. Ayun po ang nyugan niya. Sa bandang yon. Talagang malupit ang init dito, kuya, no? Oo. Ayan po ang mga nyugan niya. Oo. Ayan, yan pong side na yan. Kasama pa rin po yan sa 5 hectares na aking binibenta. Yan pong nyugan na yan. Sapa ito, kuya? Ano to, boundaries na hindi? Okay, ang sapa po ay boundaries. Yan po yung nandoon sa kaninang pinagumpisahanan ko. Ito po yung karugtong. Ano po? Ayan po ang nyugan. Nandito po sa bandang likod ang mga nyug. Ayan po siya. Then, sabi ko nga po sa inyo, mas lamang po yung flat. Ayan po, flat pa rin po dito sa side na are. Talagang marami lang po siyang damo. Ano po? Ayan, ayun pa rin po ang mga nyug niya. Then pag ito po nalinisan ay talagang makikita po ninyo yung ganda ng area. Ano po? Ayan. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Buena Vista, Quezon. 5 hectares po ang ibinibenta ng seller. Kwento ko naman na po sa inyo kanina na ang nasa titulo po niya ay 5.1 something. Yung 5 hectares lang po ang ibinibenta ni seller. Then, yung pong nyug niya ay nakaka 10,000 po siya kada harvest. Ngayon lang po yan kasi nga po ay mura ang kopras. Then, mas lamang po sa kanya ang flat ano po nung area. Medyo lang po talaga marami pong mga kahoy-kahoy gubat pero marami pa rin po siyang nyug. Okay, pero hindi na po siya ganun karamihan. Ano po? Then, ang kagandahan lang po nito, kasi nga kahit po siya ay kakaunti ang nyog, ay napakarami naman pong mamunga at talagang hitik na hitik po sa bunga. Ano po? Then, ang isa pa pong maganda nito is 1 kilometer lang po ang layo niya doon sa town proper ng Buena Vista. Then, mula naman po doon sa provincial road ay nasa 500 meters lang po ang layo niya hanggang dito po sa property. Then may right of way po siya na 80 meters and okay na po yung right of way natin doon. Makakapasok na po ang sasakyan. Ano po, meron po siyang bahay. Dala po yung bahay ni tatay. May kuryente na po tayo. May cellphone signal po. Kanina po ay nagbatingting ang aking telepono. Buhay po ang nasa titulo nitong property na to. Then ang source of water po sa kanya is poso at saka sapa. Ano po? Yung pong presyo ay 750 per hectare. Negotiable pa po yun kay seller kasi nga po ay may babayaran pa po siya dun po sa pagkakat nito kasi i-relocate po muna yung property, then ipapa-approve yung iba, yung 5 hectares at yung 1,000 square meter mahigit, yun po ang i-approve. Ano po, para po matituluhan na maipangalan na po sa bawat isa. Ano po, sa makakabili ng 5 hectares at dun po sa tenant ng property na to. Okay po, yung pong titulo ay buhay po ang nasa title. Once again po, ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing, pa-like and share po ng aking mga vlog. And pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, yung pong property ay mas malamang po ang flat. Napakaganda po nung area. Ano po? Okay po, thank you po for watching. Bye-bye.
See you again. See you pala mamaya, may ibabalag pa ako. Sobra na lang po talagang init. Kaya sabi ko tama na, doon naman sa ibang area. Kasi sobrang sagting po ng init. Ano po, ang inyong lingkod po ay trigger sa sobrang init. Bye-bye. Thank you po, thank you po. Yan, konting pasada pa po. Ako po'y naaaliw dito sa flat na to na area, oh. Ayan po yung mga nyog niya. Then, yung area po ay flat na flat. Naku, mukhang yung kalabaw ay galit, oh. Huwag kang mga habol, boss. Huwag kang mga habol. Ako'y takot sa kalabaw.